Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa buong buwan na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o nangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipika pong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ang bida natin na ito, single, regardless. Kung babae o lalaki ang nanonood, basta single. O pwedeng ito yung person nyo, kakilala o idol. Basta single yung bida natin. Kaya lang ang problema, may 5 of action tayo dito na mukhang may kaaway siya dito. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Ay no, nagbabatuhan sila ng snowball oh. Diba? Binabato nitong mga to yung kapitbahay. Ito namang kapitbahay, nagbabato rin sa kanila. So mukhang may gulo. May literal na conflict. Maganda kung alamin natin. Ano ba to? Bago tayo mag-proceed sa dalawang to, ito muna. Saan nang galing yung 5 of action? Okay? Para lang may idea tayo. Kung anong klaseng problema ba to? So, pero single to. So, saan nang galing yung 5 of wands natin? Kasi may lalaki dito eh. May lalaking in a relationship. Hindi naman to ex niya eh. Ibang tao to. Pero who knows na kung ex niya ba to. Kasi kung ex niya to, lalabas din yung swords. Ay, King of Cups yan. So, may someone na in a relationship. Lalaki. Pwede rin babae kung extrovert. Medyo weird lang. Diba? Kasi, nandito yung 3 of Swords. Eh, nag-aaway doon. Tapos nandito yung 3. Parang, ang dating, may sinabing masasakit na salita. Itong lalaking to, regardless kung introvert o extrovert, o babae kung extrovert. Basta itong taong to, ay may sinabing masasakit na mga salita. O kung di ganon na parang inansulto, eh niloko ng taong to itong bida natin na single nga. Kaya nagkaroon ng tension dito. Parang may masamang ginawa to.
Ang gaganda ng mga sinabi dito pero hindi ko to ginamit na meaning. O pwedeng nagkapatawaran na sila before, umulit lang ulit dito. Kasi hindi pala sincere yung paghingi ng apology. Pwede rin kasing case ay ganoon. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Okay? O sa kakilala nyo. Basta single yung bida. Yun yung reason ba't nag-away dito. Sa Five of Wands. Ngayon, paano papasok tong death card natin? Sabi, letting go. Releasing the past can seem like a challenge, but it can also be liberating. Your angels will help you let go so that you can fly higher than ever before. Endings always herald new beginnings. Choose to allow this situation to lead you to a more joyful life. Change your life by changing your thoughts. Ang dating sa akin, ito na siguro yung advice na wag nang patulan itong nakaaway o makakaaway pa lang. Pero again, paano natin madidistinguish o makikilala yung tao? Sino yung makakaaway o nakaaway? Itong single ay ito nga, lalaking in a relationship, hindi siya kasal, wala ring anak. So, yun yung magiging guide. Okay? Sa taong makakaaway nitong single. Ano pa? So, ang sabi dito, kayo na kusang lumayo. Let go na eh. Kayo na gumawa ng paraan para ialis ang sarili sa taong to. Huwag nyo na pansinin. Iwasan nyo na. Kayo na ang gumawa ng paraan. Kung di maiwasan, huwag nyo na kausapin. Ganon. Okay? Si discard to eh. Kung hindi talaga malayuan, at na-stress na kayo, yan na papasok yung resignation. Yan na yung pinaka-last resort. Okay? Mag-resign sa work. Yun na yung last. Kung wala talagang magawang paraan. At natotoxic na kayo, kaysa mag-harbor kayo ng negative energy, baka kung ano pa magawa niyo sa taong to. At imbis na kayo yung panigan ng batas dahil kayo yung inaapi, ang mangyayari, mababaliktad yung situation. In case na ganun, di ba? Kasi nga, sa sobrang galit, nakakagawa tayo ng hindi mabuti o against the law. So, bago pa mangyari yun, na hindi na natin ma-handle yung emotion natin, last resort na nga ang resignation kung sa work. Kung sa kapitbahay, yun na nga, last resort din yung pag-alis at paghanap ng ibang titirahan. Pero again, last resort. Kung kaya namang iwasan, di ba? Iwasan na lang. Pero maganda kung mag-advise tayo. Bago ako mag-advise, ito pala. Two of Abundance. Ang sabi dito, diba, let go. Ngayon, i-focus na lang ang sarili sa pag-balance ng priority. Imbis na gawin yung priority itong kaaway nyo o someone na nag-cause ng pain, ilaan nyo na lang yung attention nyo sa ibang priority. Okay? Kaya siya nandito yung two of abundance. Yun yung pag-balance ng mga responsibility. Yung dapat asikasuhin, yung pinaka-importante. Yun lang yung unahin. Kasi, basta pentacle, siya yung card ng pagiging somewhat rational
o practical. O sabihin nating card din kasi ito ng pagiging flexible. So, kung hindi nyo maiwasan na talaga, sabihin natin, boss na, halimbawa, boss to. At hindi naman kayo basta-basta pwede mag-resign, di ba? Mahirap makahanap ng work, lalo sa panahon ngayon. So, paano papasok yung flexible? Huwag nyo na lang pansinin kung inaaway kayo, edi pasok sa isang tenga, labas sa isa pang tenga. Ganun. Wala eh. Kasi, kung magre-resign agad-agad at wala namang may papalit, di ba? Kayo din yung talo. Lalo't may umaasa sa inyo. Mga babayarin, mga pet, mga anak na binubuhay, di ba? Mahirap. Mahirap magpadalos-dalos. Ano rin to ito yung pagiging busy. So, kung nakakasora yung boss o ka-workmate, magpaka-busy na lang kayo. Kasi multitasking din yan. Pinagsasabay-sabay niya yung trabaho. Para lang matapos agad o para ma-divert yung attention niya sa ginagawa niya kaysa isipin niya yung negative experience. Ganun. Anyways. Saka rin to, ito rin yung card na isa pang meaning ay huwag toxikin ng sarili in a way na i-balance yung personal at career life, saka yung inner self natin. Pasayahin din. Kasi pag trabaho ka lang ng trabaho tapos hindi mo pinapasaya yung sarili mo, mababurnout ka. So, isa rin yun sa meaning nito. Dapat yung inner child din natin ay maalagaan din. Ayun nakalagay pala dito. Basahin ko na lang. Life may be feeling a little out of balance right now. You could be working multiple jobs or trying to make a change to your dream career. It's important to keep things light and stay in touch with your inner child, di ba? Make your work as playful as possible. Multitasking with a positive attitude brings success. Dito ko pala nakuha yung multitasking. Anyways. Ito pa, advice din. Kuha ko dito ng 3. Okay? Babasahin ko na lang para mabilis. So, ito yung advice. Listen to your inner voice when making choices. Diba? Ganda yung advice. Ito. Speak your mind to solve your problems. Oo, maganda nga talaga i-voice out, diba? Yung thoughts o feelings. Para matapos na ang problema. Ito. Express your creativity with compassionate emotion. Compassionate emotion. Anyways, di naman to love reading. So, di na tayo gagamit ng zodiac sign. Mga clue. So, proceed na lang tayo dito sa susunod. Susunod na din. Tago ko lang tong ginamit kong deck. Kasi masikip eh. Tingnan natin ano pang detalye yung makukuha natin dito. Basta overall dito, huwag nyo napansinin yung kaaway nyo. O kayo na umiwas. Huwag nyo na kausapin. Yun lang ang solusyon. Pero,
kung sabihin natin na toxic na talaga yung tao, di ba? Dito na papasok to, kausapin. So, bago mo pumunta sa last resort na mag-resign o mag-relocate ng bahay, kasi mahirap nga, di ba? So, maganda kung kausapin na. Ngayon, kung di talaga makuha sa magandang usapan, doon na talaga po proceed sa pag-alis sa sitwasyon. Literal na pag-alis, yung pag-resign, pag-relocate ng bahay. Wala kaysa mauwi sa trahedya, di ba? Sa sobrang galit. Malis na lang. Di ba? Mahirap Anyways, ito na yung susunod nating senaryo. Hindi sila magkarugtong. Okay? Madalas, hindi nagdurugtong yung kwento. Nagdurugtong din naman, pero madalas hindi. Sa ibang senaryo. So, ang bida natin ay servant. Servant sa bahay. So, kung servant, may kakilala kayong servant. Di naman yan literally maid agad o driver. Sabihin natin ang work niya ay hindi siya bigatin. Hindi bigatin yung salary. So, doon to papasok. So, sabihin natin babae. Babae yung tatamaan nito. At yun nga, hindi naman kalaki yung sahod niya. Kasi kung boss siya, di ba? Hindi siya servant, kundi boss. Servant So, more like employee. So, gano'n, may trabahong babae. Ang dating kasi, huwag siya mag-alala. Dahil nandito yung house. Safe siya. Okay? Safe siya sa trabaho. Okay naman yung family niya. O relasyon niya sa pamilya, biological o sarili. Kasi pag nakita ko tong bahay, ito yung safe place. Diba dito, komportable tayo, nakapag-relax. Baka bakasyon to. Since April, di ba? Mahal na araw. So, may tendency na makapagbakasyon yung iba sa inyo sa hometown nila. Kung gusto, di ba? O may panahon para makapagbakasyon since magmamahal na araw nga. Di ba? Holiday. Regular holiday. So, may chance na, yun nga, makuha ang peace of mind sa month na to. Pero tingin ko dun yung papasok sa holiday. Hindi ko alam kung ilan ang holiday ngayon. Ngayong month. Teka, nasa March pa rin kasi yung kalendaryo ko. Hindi ko na malipat ng petsa. Pero, tingin ko dun papasok to sa holiday. Na may chance na makapag-relax naman yung mga empleyado. Specifically, yung babae. Okay? Babae kasi to Kasi may trabaho. Empleyado, may trabaho, regardless kung anong trabaho niya, basta empleyado. O may sarili siyang business, may chance na makapagpahinga yung utak niya mula sa mga katoksikan sa workplace o sa pag-iisip tungkol sa pera. Ano pa? Pwede rin na may ma-meet yung description na sinabi ko. May ma-meet na someone new
friend o new lover, basta may mamimit. Yung iba sa inyo, may tendency na gano'n. Yung iba, ang new lover ay kapitbahay lang. Ka-compound, ka-city. May chance ng new meeting new love interest. Doon ko siya biniview. Kakilala Kakilala. More like kakilala na to. Acquaintance, friend, kapitbahay, ka-city. Doon siya papasok. So, may mabubuong romance. Pwede. Maganda kasi tingin ko kung may mabuo man, maganda yung motibo. Makikita ko naman dito kung pangit Pero tingin ko kung may mamit man yung single, at yung single ay empleyado. Regardless na kung babae o lalaki, basta yung single na may trabaho, may chance na may mamit siya. Someone new friend, new lover na mabuti naman ang intention. Inisip ko kasi building na to Ito yung workplace company. Ito yung trabahador. So, ang dating magiging busy. May tendency din na maging busy. Siguro dahil nga mag-holiday, so, pag ganun, i-advance yung panahon na hindi papasukan. Kaya ayun, siguro, kaya magiging busy para mabawi yung ilang araw na holiday. May case kasi na ganun lalo na kung operator. Operator ng mga product technology. Ganon. Product na may kinalaman sa technology, mga chips. Yesa, ganon. Anyway. Baka may matanggap na invitation yung iba sa inyo. Siguro invite sa kasal, sa pinyag, sa birthday, any form ng celebration. Baka makatanggap ng invitation yung iba sa inyo. Ano pa ba? Kung may nakaaway na family member, karelasyon, anak, kapitbahay, doon lang iikot. May chance ng reconciliation. Pwede rin naman sa career. Pero, kung kaibigan, wala. Reconciliation sa kaibigan. Sa crush, wala. Pero kung karelasyon na, pwede. Ibang case, mapapagamot yung iba sa inyo. May tendency magpagamot. Kasi may iba na ayaw makipag-cooperate sa pagpapagamot, lalo na kung natatakot.
sa diagnosis ng doktor. May mga case kasi na alam nila may health problem pero ayaw magpa-check up. Pero sa case na to, magiging cooperative yung may sakit at magpapa-check up na. Pwede rin ganun. Anyways, mahaba-haba na to. Pumunta na nga tayo dito sa last deck. Ano pong masasabi nito? Kukuha ko dito ng 3 card. Babasahin ko na lang. Okay? Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice na to for the whole month of April 2025. Para sa mga Aquarius, ano to? When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. My capacity to tune into the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. At ang huli, when I'm in alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.